Welcome back to my Isnag TV channel. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa Republic Act 5487, Rule number 10, Section number 1, sa letter B, Ethical Standard. Ganito ang Code of Ethics. Unang Code of Ethics, number 1. A security guard or security agent, his fundamental duty is to serve the interests or mission of his agency in compliance with the contract entered into the client or customers of the agency he is supposed to serve. Ang number 1 na Code of Ethics ng mga security ay dapat gawin niya, ibigay niya yung kagustuhan ng kliyente at gawin din niya yung mission ng kanyang agency bilang pagtupad doon sa kontrata na nakapaloob between the client and the agency, na kinakailangan ito ay maibigay o maisakatuparan ng isang security. Pangalawa, he shall be honest in thoughts and deeds, both in his personal and official actuation, obeying the laws of the land and regulations prescribed his agency and those established by the company he is supposed to protect. Ang pangalawa ay dapat ang isang security ay tapat sa kanyang pag-iisip, sa kanyang gawa, at sa kanyang pagkatao. Maliban dyan, kinakailangan din sundin niya kung ano ang batas ng gobyerno at kung ano yung mga panuntunan na ibinigay ng kanyang agency at kung ano yung mga rules and regulations ng kumpanya na kung saan dun siya naka-assign bilang security guard. Number 3, he shall not reveal any confidential matter confided to him as security guard and such other matter imposed upon him by law. Ito, kinakailangan yung mga confidential na ipinagkatiwala ng inyong kliyente sa inyo, ito po ay dapat kayo lang po nakakaalam nito. Hindi po pwede na sabihin nyo sa ibang tao o sa kahit kaninong tao. Okay? Sinabi yan sa inyo, ipinagkatiwala yan sa inyo dahil meron silang pagtitiwala sa inyo. Kaya wag na wag ninyong ilabas yung mga confidential tungkol sa kumpanya na inyong pinapasukan. Number 4, he shall act at all times with decorum and shall not permit personal feelings, prejudice, and undue friendship to influence his actuation in the performance of his official function. Dapat sa lahat ng oras ay hindi siya mahinhin. Okay. At hindi niya hinahayaan yung kanyang nararamdaman na siya ang nag-uudyok sa kanya ng pagkasira o para makagawa ng kapinsala o kapinsalaan dun sa kanyang pinagtatrabahuan.
pati na rin ang kanyang pag-i-influence gaya ng pakikipagkaibigan. Dapat ang mangibabaw sa isang security pag siya ay nasa duty ay kung ano yung nararapat. Hindi siya pwede na lunurin ng kanyang sariling karamdaman. Dahil kung ang sarili niya o ang sarili niyang karamdaman ang nag-uudyok sa kanya sa isang bagay, ito po ay malaking problema. At maliban dyan, ito ay magbibigay ng ikasisira ng kanyang trabaho. Number 5, he shall not compromise with criminals and other lawlessness elements to the prejudice of the customer or client, but to assist the government in its relentless drive against lawlessness and other forms of criminality. Dapat hindi siya nakikipagkompromisyo sa kahit anumang krimen na nangyayari. At hindi rin pwede na makipagsabuatan sa mga krimen. At tiyakin din niya na hindi siya nakakapaminsala doon sa customer ng kanilang agency. At dapat kung may incident na nangyari din sa area of responsibility niya, makipagtulungan sa gobyerno sa pamamagitan ng mga nagsasagawa ng investigation kagaya ng mga pulis. Para siya ay naipapakita niya talaga na siya ay karapat-dapat doon sa kanyang trabaho bilang security. Number 6, he must carry out his assigned duty as a security guard as required by law to the best of his ability to safeguard life and property of the establishment he is assigned. Kinakailangan, base dun sa kanyang kakayahan o sa pamamagitan ng kanyang kakayahan, dapat nasisigurado niya na nababantayan niya ang buhay ng mga tao na nandun sa kanyang nasasakupan at pati na rin ang mga ari-arian ng establishmento na kung saan dun siya naka-assign. Number 7, he shall wear his uniform badge, patches, and insignia properly as a symbol of public trust and confidence as an honest and trustworthy. Kinakailangan pag ikaw ay nasa duty, dapat nakasuot sa inyo yung mga uniforme ng kumpleto at maayos, gaya ng badge, national badge, mga patches, insignia. Okay? Ito ay nagsimbolo ng public trust at pagtitiwala. Okay? Maliban dyan, nagpapakita na ikaw ay tapat at mapagkatiwalaan bilang isang security guard o isang pribadong detective. Number 8, he must keep his allegiance first to the government, the agency, and he is employed and to the establishment he is assigned to serve with loyalty and dedicated service. Kinakailangan yung inyong katapatan ay nasa gobyerno. Pangalawa, nasa agency yung ating katapatan. At kinakailangan din na meron tayong loyalty. Loyal tayo. Ano man ang mangyari, ipinapakita pa rin natin ang ating loyal dun sa ating agency at pati na rin yung mga establishmento na ating
binaban. At kinakailangan rin makita sa isang security ang kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho. Ibig sabihin, mahal niya ang kanyang trabaho. Number 9, he shall diligently and progressively familiarize himself with the rules and regulations laid down by his agency and that of the customers or client. Kinakailangan masipag siya at nagpro-progress yung pagka-familiar niya doon sa mga rules and regulations na itinakda ng kanyang agency at ang kanilang kliyente. Number 10, he shall at all times be courteous and respectful and salute his superior officer. Kinakailangan sa lahat ng oras ang isang security ay dapat magalang and then respectful, karespeto. Minsan may mga security guard na hindi nire-respeto ng ibang tao dahil doon sa kanilang characteristics. Ngayon, kung gusto na ikaw ay igalang ng isang tao, igalang natin muna ang ating sarili bago igalang ng ibang tao. He shall report for duty always in proper uniform and neat in his appearance. Yan po yung number 11. Kinakailangan pag tayo ay mag-report sa ating trabaho, dapat mag-report tayo sa trabaho na maayos ang ating mga uniform at malinis tignan. Yung gusot-gusot, yung tahi-tahi, yung gilid, parang damit ng papunta. Hindi po yun magandang tignan at hindi po yun kaaya-aya sa paningin ng iba ng mga kliyente. Number 12, he shall learn at heart and strict regulations governing the use of firearms. Kinakailangan alam niya kung kailan gamitin yung kanyang baril. So yun po yung Code of Ethics ayon sa Republic Act 54 and Rule number 10 under ng Section 1 dito sa letter B. Sa lahat ng mga nag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay pagpalain kayo ng may kapal. Maraming salamat.